At sa kabilang banda, okay dear sa mga bashers, araw-araw na akong kumakain ng mga panlalait nyo. Barag na ang mga bashers at haters ni Ogie Diaz matapos niyang supalpalin ang mga ito sa kanyang Facebook post. May mga nagrereklamo raw kasi sa kanya kung bakit hindi niya tinatakol sa kanyang mga YouTube vlog ang mga issue na matagal nang nire-request ng mga ito. Idinaan pa ni Papa O sa kanyang Facebook account ang sagot niya sa mga bashers kung saan binasag nito ang kanilang mga trip sa buhay na wala naman daw ginawa kundi mangnega. Yung mga bashers ko, bakit daw di ko talakayin yung gusto nilang issue? Dahil kayo nakaisip kayo ang gumawa. Yung trabaho niyong mambash ang asikasuhin nyo. Huwag kayong kakawala sa core nyo. Simulang panupalpal ng talent manager at content creator. Pagpapatuloy pa niya. At karamihan sa inyo mga sariwa, hindi yung itsura kundi yung account. Halatang kagagawa lang para mambash. Mga ate, araw-araw na akong kumakain ng mga panlalait nyo. Kayo rin ang pumanday sa akin, kaya baka mas masyak pa ako kung pupurihin niyo ako. Haha, hirit pa ni Papa O. Dugtong kanyang pang-aasar sa haters. At huwag niyong itanong kung anong ambag ko sa lipunan. Marami na ako niyan. May LV ako, may Coach, may Gucci at pati maletang Rimowa. Meron ako. Kaya huwag kayong dyan. Itanong nyo sa kasosyo nyong foundation at sa Dugong Alay Dugtong Buhay at Sheldos Foundation kung ano ang ambag ko. Ambag ko versus ang bash nyo, say pa ni Papa O na ang tinutukoy ay ang mga charitable institutions na kanyang sinusuportahan. At sa kabilang balita naman, Paulo sa hiwalayan nila ni Yen, masyado na kayong may alam sa buhay ko. Iwas na iwas ang kapuso aktor at TV host na si Paulo Contes sa isyong paghihiwalay umano nila ng kanyang girlfriend na si Yen Santos. Nagsimulang kumalat ang chika ng breakup ng celebrity couple nang burahin lahat ni Yen ang lahat ng litrato nila ni Paulo together. Bukod dito, in-unfollow din ni Yen ang lahat ng mga pina-follow niya sa Instagram, kabilang na si Paulo. Kaya naman, nang makorner siya ng media sa premiere night ng bago niyang pelikula na Focious Libre, ay natanong siya tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Yen. Sagot ni Paulo, hindi raw muna siya magsasalita ng anuman tungkol sa kanila ni Yen dahil gusto niyang gawing pribado kung anuman ang nangyayari sa personal niyang buhay. No comment. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko. So I'd like to keep my personal life personal. Ang pag-iiwas ng kapuso aktor sa issue. Nang i-check namin ang Instagram account ni Paulo, pina-follow pa rin naman niya si Yen pero in-unfollow niya ang lahat ng nasa kanyang IG list. Hindi rin niya binura ang mga photos nila ni Yen sa IG. Nitong November 2023, nagsalita si Paulo sa Fast Talk with Boy Abunda. Tanong sa kanya ni Tito Boy. Dahil ito'y napag-uusapan, tanong ng bayan. Kayo na ba ni Alas San Agustin? Kayo na ba ni Yen? Will you talk or will you dare? Talk. Para matapos na, sipa ni Paulo. Yes, kami pa ni Yen, aniya. Ipinaliwanag ni Paulo ang viral video nila ni Ara ay edited. Ang alam mo, yung mga kumakalat sa amin ni Ara, it's an edited video of a portion in 8 Bulaga. It was maliciously edited. It's a skit love triangle ni Ara, ako at saka ni Candy, played by Vito, and they just keep on posting our side of it, sabi pa niya. At habang sa kabilang balita naman, Kim kay Darrell, gusto ko siyang yakapin pero gusto ko rin siyang sapakin. Iyak ng iyak ang singer-actress na si Kim Molina sa press ko ng upcoming movie nila ni Gerald Napoles under Viva Films ang Showmate. May kinalaman ito sa naging epekto ng 2022 presidential elections sa friendship nila ng box office director na si Daryl Yap na siyang nag-direct ng Showmate. Ang Showmate ay reunion movie nila Kim at Gerald at ni Direk Darrell sa unang nagsama sa pelikulang Jewable na sinundan ng ang babaeng walang pakiramdam. Alam naman ng lahat na lantarang sinuportahan ni Daryl ang kandidatura ni President Bongbong Marcos habang sina Kim at Gerald ay nangampanya para kay former Vice President Leni Robredo. Sa naganap na Grand Media Con ng Showmate, sinabi ni Darrell na naka-schedule talaga niyang gawin ang naturang pelikula na kinunan pa sa South Korea noong 2022. I can't remember what happened during the election. Medyo nagkagap kami ni Kim because she was supporting the color of your table and I was supporting the color of the carpet.
Kwento pa ng direktor na ang tinutukoy ay ang tablecloth at carpet sa venue ng event. Makalipas ang mahabang panahon, muling nagkita sina Kim at Daryl sa birthday party ng Vice Entertainment owner na si Vec Del Rosario, at para raw ma-break ang sa pagitan nila, nagsuot siya ng pink sa party. Say pa ni Direk, nakita niya ang naging struggle ng Kim Ji noong kasagsagan ng issue sa pagitan nila dahil sa politika. I know na mas sila yung nakaka-receive ng hindi maganda kasi kilala ko yung mga nakakasamaan ko ng loob sa showbiz friends nila. So I'm sure, sinabi Kim Ji, ba't naman ganyan si Daryl? Pahayag ng editor. Sabi naman ni Kim, nag-effort daw talaga ang mga boss ng Viva Entertainment at ilang kaibigan para maayos ang issue sa kanila ni Daryl. Aniya, hindi naman daw nawala ang pagmamahal niya sa kaibigan, although he knows na hindi ako pabor doon sa mga pinanggagawa niyang mga bagay-bagay. I was very honest and open with that, and ang dami kong questions sa kanya, but then again, I am the kind of friend wherein tinatanggap kita, kaibigan kita. I will be right by your side, kaya kitang ipagtanggol, but this time around, I will not talk to you. Alam niyo yung ganong klaseng kaibigan. So ang hirap kasi, during that particular time, a lot of people would ask me to talk because I am doable. I have to say something. Ang emosyonal na pagbabahagi ni Kim, say pa ng aktres. Feeling niya ipit na ipit sila ni Gerald sa issue ng politics. Gusto ko siyang yakapin kasi inaaway siya, pero gusto ko na siyang sapakin. Ang hirap, di ko alam kung anong gagawin ko kay Da. Kaya this film is really special to me. Aakunin ko na, sorry, it's very special because nakasama ko ulit yung kaibigan ko. Nakaguguhan ko, nakasama ko siya ulit. Kasi palagi ko ngang sinasabi na ang daming hindi nakakaalam ng isang side ni Daryl na ako lang ang nakakakita. Kasi hindi nyo alam yung Daryl na hawak yung kamay sa taas, tapos bababa kami. Tatalon ba tayo? Tapos that happened, I cannot talk to him anymore. So it was hard, anya pa. Samantala, trailer pa lang ng Soulmate ay pak na agad sa mga Pinoy. Milyones na agad ang views at comments na hinamig nito. Kasama rin dito sina Isay Alvarez, Kid Yambao, Jovelyn Manuel, Marnie Lapos at Candy Pangilinan. Mapapanood na ang pelikula sa mga sinihan nationwide simula May 29. Tira-tirang pagkain sa parisan ni Diwata, sayang, ibigay sa stray dogs. Sa mga nasasayang daw na pagkain, sa sikat na parisan business ng social media personality na si Diwata. May mga naglalabasan kasing chika sa social media na maraming mga natitira sa mga ino-order at kinakain ng mga customer na sumusugod sa negosyo ni Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay. Isang isyong ito na pinag-uusapan sa latest episode ng Showbiz Updates vlog ni Ogie Diaz nitong nagdaang linggo, May 12. Nabanggit din nga ng talent manager at content creator ang hinaing ng mga netizens sa mga tira-tirang food sa parisan ni Diwata na hindi na uubos ng mga customers doon. Dahil unrealized ito, nakikita only ewan din ng rice, kaya yung iba sinasabi, sana kung ano lang yung kayang ubusin, yun ang hingin. Hindi porket 100 pesos lamang yung tinitinda ni Diwata, aabusuhin nyo na. Willing namang magbigay basta uubusin, ang punto ni Papa O. Dugtong pa niya. Sa dami ng taong naghihirap ngayon, tapos mag-iiwan kayo ng kalat, mag-iiwan kayo ng kanin na sumubra sa hingi. Dahil dito, may mga netizens ang nagsuggest na ipabalot na lang ang natitira nilang pagkain para maibigay at mapakain sa mga aso at pusang nasa kalye. Kaya naman, yung iba talaga nakikiusap na sa kanilang mga comment na sana ibigay na lang daw sa stray dogs yung mga sobrang ulam, sobrang kanin, sipa ni Ugi. Samantala, may pakiusap naman ang mga supporters ni Diwata sa mga taong nagbibigay ng tulong sa tinaguriang Paris Diva na sana'y tumulong din sa iba na masigit na nangangailangan. May mga nagkomento kasi na parang sumasakay na lang daw yung ibang tumutulong sa kasikatan ni Diwata for the views and hits sa kanilang mga Facebook page at YouTube channel. Last week, nag-viral ang pagririgalo ng kotse ng isang car company kay Diwata, bukod pa sa ibinigay na bahay at lupa plus 5 million worth of cash and business ng kapwa social media personality na si Rose Martan.